Si Abdullah Hasham, na umaangkin na siya daw ang successor ni Jesus Christ, ay gumagawa raw ng mga himala. Titingnan natin ang ilang mga sinasabi ng kanyang mga tagasunod tungkol dito, at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tunay na palatandaan, at kababalaghan na gagawin ng mga huwad na Kristo, tulad ni Abdullah sa mga huling araw. Susuriin din natin ang lihim at mapanganib na nakaraan ni Abdullah, at ang kanyang kulto na Ahmadi Religion of Peace and Light. Isa sa mga pinaka-nakaka-intrigang pahayag tungkol kay Abdullah Hasham, ay ang sinasabing paggawa niya ng mga himala. Narito ang video na kamakailan ay pinakamaraming ibinahagi ng kanyang mga tagasunod na nagsasabing totoo ito. We found the riser of the family of Muhammad, Abu Sadiq, and this is what we saw. I saw actual angels fly across the skies to testify for him. I saw prophetic dreams where he revealed secrets that later came true. I witnessed and experienced his prophecy of my son's impossible birth coming true. I witnessed him use me as a vessel to bring my dad back to life. I saw him cure me of an illness that the doctors couldn't cure. I saw him sustain countless people, like Jesus did, for many years. I witnessed he made the moon disappear. I saw him have power over the jinn, like Solomon. मैंने उनको अपने कैंसर और दिल की बीमारी को हटाते हुए देखा है. I witnessed him manifest a person out of nowhere. I saw him resurrect my wife from the dead. I witnessed him cure me from my infertility. I saw him turn leaves into living animals. I saw him make every living minute of our lives with God a miracle. May nagtanong sa kanya na gumawa ba daw siya ng himala, at ito ang kanyang sagot. I don't like to testify on my own behalf, and I think that if I did testify on my own behalf, that it would be worthless. And nobody would believe that. I think that you should refer to the testimonies of the believers that have been with me over the past years. They're the ones that testify that they have seen many miracles at my hands, and they've went forward to tell the public of those wonders and miracles that they have seen. So I think they should testify, and you should ask them about what it is that they saw. Pero kapag titingnan natin ang isa sa kanyang mga YouTube channel, may isang buong playlist na naglalaman ng mga sinasabi ng kanyang mga tagasunod, na nagsasabing siya ay gumagawa ng mga himala. Sa isang video, ikinukwento ng kanyang mga tagasunod, kung paano niya raw pinawala ang buwan. Ngayon, tingnan natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia, tungkol sa mga huwad na Kristo, na gumawa ng mga himala. I was in shock. I was in awe, because how could the moon just disappear like that? I remember thinking, wow, this is equivalent to Prophet Muhammad splitting the moon. There are people that are going to find it difficult to believe what I'm saying, but I'm being very, very serious. The moon had gone. Gone. There's no trace to it. And if you believe in the prophets of the past, anything is possible. Ipinropesya na sa mga huling araw, magkakaroon ng mga kakaibang pangyayaring tulad nito. Sinasabi sa atin sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 24 ang ganito. Sapagkat may lilito na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang iliga, kung maaari, maging ang mga hinirang. Ipinapahiwatig ng talatang ito na ang mga huwad na propeta, at huwad na Kristo ay tunay na gagawa ng mga tanda at kababalaghan, upang malinlang, kung maaari, maging ang mga pinili. Ganito kalaki ang mga panlilinlang sa mga huling araw. Ang mga tao ay magkakaroon pa nga ng mga ebidensyang magpapatibay, sa kanilang paniniwala sa pagsunod sa mga huwad na Kristo. Kaya napakahalaga na maunawaan ng mga tao, na totoo ang espiritual na daigdig. Dapat tayong maniwala sa Biblia, higit pa sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata, upang tayo ay mapabilang sa mga hinirang na hindi madedaya. Naniniwala ako na isa sa mga panlilinlang sa mga huling araw, na maglalayo sa mga tao sa katotohanan ay ang tinatawag na UFO phenomenon.
Palagi itong lumilitaw sa paligid ng mga taong nagsasagawa ng okultismo at maling relihiyon, at muli itong lumitaw sa relihiyon ni Abdullah Hashim kung saan inaangkin ng kanyang mga tagasunod na ito raw ay isang himala. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan magsisimula ang mga huling araw, ngunit kapag nagsimula na ito, ang mga panlilinlang ay magiging lampas sa kaya nating maunawaan. Tanging sa pamamagitan ng pagkakaroon ng banal na espiritu sa ating kalooban, tayo ay hindi malilinlang ng mga kasinungalingan. Sa pahayag Kabanata 13, binabanggit din ang mga kapangyarihang supernatural na gagamitin ng huwad na propeta at ng halimaw. Sa pahayag Kapitulo 13 versikulo 13, sinasabi ang ganito, "Nagawa niyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng mga himala, anupat nagpababa pa siya ng apoy mula sa langit sa harap ng mga tao." Sa pahayag Kapitulo 13 versikulo 3 naman, binabanggit na ang halimaw ay nasugatan sa ulo ng malubha, ngunit gumaling at muling nabuhay. Kaya napakahalaga na araw-araw, ay hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng kanyang banal na espiritu, upang tayo ay gabayan at araw-araw ding isuot ang buong baluti ng Diyos. May isang artikulo na nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa kasaysayan ni Abdullah Hashim, at may ilang nakakatakot na detalye na kailangang malaman ng mga tao. Palagi niyang ginagamit ang bawat pagkakataon upang ipahayag, na ang kanyang relihiyon ay relihiyon ng kapayapaan. Ngunit sa likod nito, unti-unting inihahanda ang entablado para sa isang kakilakilabot na karahasang posibleng maganap. Kaugnay ng kultong ito, sa kanilang website, maaari kang mag-click sa isang seksyon, upang ipahayag ang iyong suporta at gumawa ng isang panata sa Mahdi. Hinihiling sa iyo, na i-record ang iyong sarili, habang ginagawa ito at pagkatapos ay i-upload ito sa kanilang site. Ang bahagi ng panatang ito na pinaka-nakakatakot para sa akin, ay ang bahagi kung saan sila nangangakong maging tapat sa Mahdi hanggang kamatayan. Palagi niyang sinasabi sa kanyang mga tagasunod, na dapat nilang sundin ang lahat ng kanyang inuutos, at maging handang magbayad ng kahit anong halaga para sa kanya. Si Abdullah Hashim ay may napakadilim na nakaraan. Nakakatakot isipin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng compound na iyon na may mahigit 200 katao, at kung ano man ang mga plano nila. Ayon sa ilang dating tagasunod ng Mahdi, inutusan umano sila ni Abdullah na pumatay ng isang tao. Sinasabing ipinadala rin niya ang ilan sa kanyang mga tagasunod sa Iraq, upang patayin ang isang dating kasapi na gumagawa ng mga video laban sa kanya. Paano naging matagumpay si Abdullah Hashim sa pagpapatakbo ng isang kulto, kahit sa modernong panahon na ito kung saan may internet, at madaling mapatunayan na mali ang kanyang mga pahayag? Maaaring dahil ito sa kanyang nakaraan. Dati siyang nag-iimbestiga at naglalantad ng mga kulto, kaya alam na alam niya kung paano gumagana ang mga ito. Ilan sa mga mahahalagang bagay na sana ay tandaan ng mga tao ay ito. May mga milagro, tanda, at kababalaghan na magaganap, ngunit hindi mula sa Diyos, kundi mula sa Antikristo, na magliligaw sa maraming tao sa hinaharap. Ngunit higit sa lahat, si Jesus at ang Biblia ang tunay na katotohanan. Hindi iniaalok ni Jesus ang isang buhay ng pagkaalipin o pagkakadena, gaya ng ginagawa ng ibang kulto at maling relihiyon. Mahal ka ni Jesus, at iniaalok niya ang isang buhay, ang buhay na masagana. Sinasabi sa atin sa Juan Kapitulo 8 versikulo 31 hanggang 32 ang ganito. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong nanalig sa kanya, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito ay isang mahalagang pahayag ni Jesus tungkol sa pagiging tunay na alagad, ang pananatili sa kanyang mga turo at ang kapangyarihan ng katotohanan upang magpalaya.